May mga lalaking sanay maging manloloko. May mga lalaking sanay maging dominante. At may mga lalaking kayang maglaro ng damdamin ng babae nang walang konsensya. Pero paano kung ang lalaking ito kabaligtaran ng lahat? Si CJ ay lumaking napapalibutan ng mga babae, mga lolang sobra kung magmahal, isang titang matandang dalaga, at isang ate na halos tratuhin siyang bunso habang buhay. Dahil doon, natuto siyang maging mahinhin, maalaga, at sobrang maingat sa damdamin ng iba. Hindi siya marunong mambabae, hindi siya marunong magpakul, at mas lalong hindi siya marunong lumandi. Sa edad na 24, wala pa siyang naging girlfriend kahit isa. Pero anong gagawin niya kung sa babaeng hanap niya, babae rin ang kanyang problema? Ito ang kwento ni CJ, isang lalaking may malambot na puso at naghahanap lang ng totoong pag-ibig. Sinabi ko nang kulang sa alat, sigaw ni Lola Nena mula sa kusina. Kulang? Mataas na nga ang blood pressure mo. Balik ni Lola Feli na may mas matinis pang boses. Napabuntong hininga si CJ habang nakatitig sa kisame. Araw-araw na lang yata iyon. Simula pagkabata niya, yun na ang alarm clock niya. Ang walang katapusang bangayan ng mga lola niya tungkol sa pagkain, sabon, chismis, at kung sino ang mas magaling magluto. Pero kahit ganon, may kakaibang lambot pa ring dala sa dibdib niya ang mga tunog na yon. Dahan-dahang bumangon si CJ at inayos ang magulong buhok. Paglabas niya ng kwarto, sinalubong agad siya ng amoy ng bagong saing na kanin at ginisang bawang. Nakita niya si Ate Mika sa sala habang nagtitiklop ng polo niya para sa trabaho. Ate, kaya ko naman yan. Mahina niyang sabi habang kinukuha sana ang polo. Hindi siya nilingon ni Mika at mas lalo pang inayos ang tiklop. Hindi mo nga mapantay yung plansya mo kahapon. Mukhang nilukot ng jeep ang damit mo. Ngumuso si CJ. Okay naman ah. Hindi okay. Corporate office ka nagtatrabaho. Kaya dapat maayos. Ako nang bahala rito. Namamlansya rin naman ako ng mga uniform ko. Napakamot na lang si CJ sa batok. Ganun na lang palagi si Ate Mika. Parang pangalawang nanay niya na. Simula nang maulila sila. Kahit may nag-alagang mga lola at tita, pinangako nila na magiging sandigan ng isa't isa. Minsan, naiisip niya, baka hindi na siya matutong maging independent dahil lahat na lang ay ginagawa para sa kanya. Pero hindi rin niya magawang magreklamo. Lumaki siyang sanay alagaan. Isa pa, kahit lumaki siya sa mga babae, tinuruan pa rin naman siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Matutong maging masipag at gumawa ng mga gawaing bahay. Sadyang malalambing lang talaga ang mga ito sa kanya. Pagdating niya sa kusina, agad siyang pinaupo ni Lola Nena. Nakita niya si Tita Menchi niya na abala sa pag-i-inventory ng kung ano para sa shop. Good morning po, bulalas niya sa mga ito. Sabay-sabay na bumati pabalik ang mga babae sa buhay niya. Oh, kumain ka muna. Ang payat-payat mo na, saad ni Lola Nena. Ngumuso si CJ. Lola, hindi naman po. Tumigil ka nga. Tignan mo ang pisngi mo, hindi na umbok. Pinapagod mo ang sarili mo sa pagtatrabaho. Kahit huwag ka nang magtrabaho, bibigyan ka na lang namin ng pera. Napailing si Tita Menchi. Mama, parang sira talaga. Hayaan niyo si CJ sa gusto niyang gawin. Hindi na yan bata. Paano matututo? Kumain na lang ng marami si CJ. Ang gusto lang naman ng mga lola niya, kumain siya ng marami. Kainin ang mga pagkain na pinapabaon ng mga ito sa kanya. Siya nga po pala. Gusto ko pong ibigay ang unang sahod ko sa inyo. Nakangiting sabi ni CJ at iniabot ang ATM sa mga ito. Natawa si Lola Feli. Ano ka ba, iho? Bakit mo ibibigay sa amin? Sa'yo na yan. Bahagya siyang nagtaka at tiningnan ang kanyang card habang puno ng pagkain ng bibig. Pero gusto ko po kasi mag-give back. Ang dami niyo pong ginawa para sa amin ni ate. Saka yung ibang kaklase ko po dati,
Lagi nilang goal sa buhay, makatulong sa pamilya. Natawa naman si Tita Menchi. Goal ng mga yon na makatulong sa pamilya kasi lumaking hikahos. Pero kung tutuusin, hindi naman dapat obligasyon yon. Saka hindi naman kami hikahos. Nagpaparami naman kami ng pera para kaya namin ang sarili namin. Hindi kami maging pabigat sa mga gastusin kapag mahina na kami. At may maiwan sa inyo ng ate mo. Pinagpatuloy ni CJ ang pagnguya. Medyo naintindihan niya na yon. Si Tita Menchi, walang asawa o anak. Si Lola Feli, tumanda rin na wala. Si Lola Nena naman, may asawa, pero maagang naging byuda. Ang ate ni CJ, may boyfriend, pero hindi pa ikinakasal, kaya nasa kanila pa rin. Itago mo na yan, sabi ni Ate Mika at tumabi na sa kanya para kumain. Hindi sila humihingi niyan. Ang gusto nila palagi tayong kasama hanggang huling hininga nila. Yan ang pinakagusto nila. Ngumiti siya at itinabi na nga yun. Excited pa naman siyang magbigay. Siguro, bibilhan niya na lang ng regalo ang mga kasama sa bahay. Masaya kasi ang mga ito kapag nakakaalala siyang magregalo. CJ, bakit hindi mo ginagamit yung moisturizer na binili ko? Tanong agad ni Tita Menchi nang mapatitig sa mukha niya habang kumakain. Ginagamit ko naman po minsan, kaso tinatamad po talaga ako, tita. Napailing ito. Minsan lang, kaya ang dry ng mukha mo. 24 ka na, hindi na pwedeng hilamos lang. Saka, kailan ka ba mag-uuwi ng girlfriend? Nasamid bigla si CJ. Ayan na naman po kayo. Narinig yon ni Lola Feli at agad na sumabat. Baka kasi torpe. Mana sa tatay niya. Hindi po ako torpe. Depensa niya agad kahit alam niyang medyo totoo yon. Talaga? Natatawang sabi ni Ate Mika. Nung may magandang customer na ngumiti sa grocery nung nag-cashier ka, namula ka na parang kamatis. Hindi Namula ka kaya, tapos mali pang naisukli mo. Napailing na lang si CJ habang nagiinit ang mga tenga. Ayaw na ayaw niyang pinag-uusapan ang mga ganoong bagay. Hindi niya alam kung bakit sobrang dali niyang mailang sa babae, kahit na lumaki naman siya sa mga babae. Kahit simpleng tingin lang o casual na usapan, parang agad siyang kinakabahan. Siguro dahil alam niyang dapat niyang igalang ang mga babae. Lumaki siyang laging pinagsasabihan na maging maayos, magalang, huwag bastos magsalita, at huwag mambababae tulad ng ibang lalaki. Hindi mo kailangan magmadali, sabi ni Lola Nena habang nilalagyan siya ng dagdag na itlog. Pero apo, 24 ka na. Sumubo ulit si CJ ng itlog na nilagay sa kanyang plato. Lola naman, hindi niya ma-imagine ang sarili niyang may nililigawan. Sa tuwing iniisip yun ni CJ, para na siyang lilitisin. Hindi niya lang talaga alam kung paano magsimula. Pagkatapos kumain, dali-dali siyang nag-ayos para makaalis na. Pero kahit nasa pintuan na siya, tuloy pa rin ang paalala ng mga ito sa kanya. Magbaon ka ng payong, huwag kang masyadong mahiyain. Makipag-socialize ka naman. Ngumiti ka sa babae. Bulalas pa ni Lola Feli. Lola, reklamo niya habang namumula. Tama na po. Nagtawanan ang mga ito habang nagmamadali siyang lumabas ng bahay. Pagkasara niya ng gate, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Tahimik ang kalye kumpara sa loob ng bahay nila. Naglakad siya papunta sa sakayan habang mahigpit ang hawak sa bag. Minsan, naiisip ni CJ na parang hindi siya tunay na matanda. Oo, may trabaho siya. May sariling sweldo, marunong siyang bumiyahe mag-isa. Pero sa bahay nila, parang bata pa rin ang tingin sa kanya. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mahihiya. May parte sa kanyang komportable dahil alam niyang mahal na mahal siya ng pamilya. Pero may parte ring naiinggit sa ibang lalaki na parang natural lang maging matapang at independent. Habang nasa jeep, tahimik lang siyang nakatingin sa labas. May ilang estudyanteng maingay sa likod, nagtatawanan at may magjowang magkahawak ng kamay. Saglit siyang napatingin sa mga yon bago mabilis na umiwas.
Dinaig pa ako ng mga mas bata sa akin. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi niya talaga ma-imagine ang sarili sa ganoong setup. Hindi niya gustong maging matandang binata. Pero hindi niya rin kasi talaga alam kung papaano magkakaroon ng girlfriend. Pagdating niya sa opisina, agad siyang bumati sa gwardya. Good morning po. Morning, Sir CJ. Binuksan niya ang malaking yellow lunch bag na may flower prints at naglabas ng isang plastic container. Kahit ganon ang lalagyan, hindi siya nahihiya. Para sa kanya, paglalambing yon ng kanyang mga lola. Kaya bakit niya ikakahiya? Sa'yo na lang, Manong. Luto yan ng mga lola ko. Ang dami nila palagi magluto. Hindi ko naman nauubos. Napangiti ito. Salamat, Sir CJ. Sumakay na si CJ ng elevator kasama ang ibang empleyado. Karamihan sa mga ito, mas maingay at palatawa kaysa sa kanya. Siya pa naman yung tipo na hindi nagsasalita hanggat hindi kinakausap. Uy, CJ! Tawag ng katrabaho niyang si Marvin pagpasok nila sa floor. May team dinner mamaya. Sasama ka? Napakamot siya sa ulo pagkatapos ilapag ang mga gamit. Ewan ko pa. Sus, yun ka na naman. Lagi kang umiiwas, bro. Kailangan mo lumabas-labas. Baka sa office ka na tumanda niyan. Saka, hayaan mo ang sarili mo na mag-explore. Napatawa ng mahina si CJ, pero hindi na siya sumagot. Sanay na siya sa ganoong tingin sa kanya ng mga tao. Sobrang tahimik, sobrang mabait, at sobrang mahiyain. Hindi naman siya galit doon, pero minsan gusto rin niyang maging mas confident. Tinutulak din siya ng pamilya niyang mag-explore, pero hiyang-hiya lang talaga siya. Umupo si CJ sa kanyang cubicle at agad nagsimula sa trabaho. Lumipas ang umaga ng mabilis hanggang sa biglang nagkaroon ng announcement tungkol sa emergency meeting. Tatawag daw ng meeting si Ma'am Veronica, sabi ng katabi niyang si Denise. Agad ng lamig ang sikmura ni CJ. Si Ma'am Veronica na naman. Kahit ilang buwan na siyang nagtatrabaho roon, hindi pa rin siya komportable kay Veronica Salazar. Kilala ito sa buong kumpanya bilang strikta, matalino at walang pasensya sa incompetent na empleyado. Kapag naglakad ito sa hallway, talagang tumatahimik ang mga tao. Tahimik na naglalakad si CJ papuntang conference room kasama ang iba. Habang papalapit siya, lalo siyang kinakabahan. Hindi niya alam bakit ganon ang epekto ni Veronica sa kanya. Hindi naman siya madalas kausapin nito, pero sapat na yung isang tingin lang nito para makaramdam siya ng pressure. Pagpasok nila sa conference room, agad niya itong nakita sa unahan. Nakatayo si Veronica habang may hawak na tablet. Nakasuot ito ng itim na blazer at fitted na slacks. Maayos ang pagkakatali ng buhok at matalimang tingin, habang nakatingin sa presentation screen. Tahimik na umupo si CJ sa pinakadulong bahagi ng mesa. Nagsimula ang meeting ng walang kaabog-abog. Diretso agad magsalita si Veronica. Who prepared this report? Malamig nitong tanong. Dahan-dahang nagtaas ng kamay ang isang empleyado sa kabilang side ng mesa. Ako po, ma'am. Tumikhim si Veronica bago ibinaba ang tablet sa mesa. Did you even review your own numbers before submitting this? Dahil kung ginawa mo, mapapansin mo agad ang mga hindi pagkakapare-pareho. I'm sorry, ma'am. I'll revise it po agad. That's not the point. Mas lalong lumamig ang boses ni Veronica. This company doesn't pay people to be careless. Kung simpleng detail hindi ma-check, paano pagkakatiwalaan ng mas malaking trabaho? Ramdam ni CJ ang panlalamig ng batok niya habang nakayuko. Hindi naman siya ang pinapagalitan, pero parang gusto niyang magtago sa ilalim ng mesa. Naririnig niya ang mahinang pagtikhim ng ibang empleyado, pero walang naglalakas loob na magsalita. Napasilip siya sandali kay Veronica at agading umiwas ng tingin. Talim talaga ng mga mata nito. Hindi niya maintindihan bakit parang mas lalo siyang naiilang dito kumpara sa ibang boss nila sa opisina. Siguro dahil kabaliktaran ito ng lahat ng kanyang nakasanayan. Lumaki siyang napapalibutan ng malalambing na babae, kahit maingay at mapang-asar ang mga ito.
Pero si Veronica, kayang durugin ang confidence ng isang tao, lalaki man o babae, sa isang tingin lang kapag hindi ginagamit ang utak. Maghapon nang hindi mapakali si CJ matapos ang meeting na yon. Tahimik siyang nakaupo sa cubicle habang paulit-ulit na chinecheck ang spreadsheet sa monitor. Kahit simpleng typo, agad niyang binubura at inaayos. Pakiramdam niya kasi, anumang pagkakamali niya ay pwedeng mapansin ni Veronica Salazar anumang oras. Mula sa glass wall ng opisina, tanaw niya minsan ang pagdaan nito sa hallway. At sa tuwing maririnig niya ang tunog ng mataas nitong takong sa tiles, tumitigas agad ang likod niya. Napalunok si CJ nang marinig ulit ang tunog na yon mula sa hallway. Agad siyang yumuko kunwari sa files niya kahit maayos naman na yon kanina pa. Bro! Papitlag siya nang may kumalabit sa balikat niya. Si Marvin yon na may hawak na kape habang nakangising nakatingin sa kanya. Bakit parang takot na takot ka kapag dumadaan si Ma'am Veronica? Bahagya siyang nautal. Hindi ah. Hindi raw. Napatawa si Marvin. Palagi kitang napapansin. Kada maririnig mong paparating, parang gusto mo nang magtago sa ilalim ng table mo. Sabagay, nakakatakot naman nga talaga yung si Madam. Pero ikaw, sobra naman yata. Napakamot si CJ sa batok habang umiiwas ng tingin. Hindi ko nga rin alam. Ewan ko. Lumalakas ang tibok ng puso ko sa sobrang kaba kapag nandyan siya. Hindi niya kasi maipaliwanag kung bakit ganon ang epekto ni Veronica sa kanya. Hindi naman ito sumisigaw palagi. Hindi rin naman siya pinapahiya. Pero sobrang intense lang talaga ng presence nito na hindi niya talaga kinakaya. Sayang no? Ganda sana. Sobrang stricto lang. Natatawang sabi ni Marvin. Ikaw, sure ako nagagandahan ka. Oo, maganda nga. Muling tumawa si Marvin. Sinabihan mo lang ng maganda, namumula ka na. Crush mo ba yun? Agad uminit ang tenga ni CJ. Hindi ah. Tumawa si Marvin ng malakas, dahilan para mapatingin ang ilang katrabaho nila. Lumapit si Denise habang may dalang folder. Ano na namang ginagawa niyo kay CJ? Tinatanong ko lang bakit takot na takot siya kay Madam Veronica. Napailing si Denise habang nakangiti. Hindi lang takot yan, intimidated naman kasi talagang aura niya. Hindi niya maintindihan bakit sobrang dali niyang mailang kapag pumupuri ng babae. Kahit simpleng biro lang, parang agad siyang pinapawisan. Lumaki naman siyang puro babae ang kasama sa bahay. Mga babaeng sobrang expressive, mapag-alaga, at sobrang invested sa bawat kilos niya. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit siya ganoon. Sumandal si Denise sa cubicle niya. TJ, real talk nga? Bakit ganyan ka? Kaunting asar lang sa'yo sa ibang babae. Nagka-girlfriend ka na ba? Halos mabulunan siya sa sarili niyang laway. Wala pa. What? Singit agad ni Marvin. As in zero. Uy, 24 ka na. Ngumuso siya rito. Ano ngayon? Saka makakahanap din ako ng girlfriend. Gusto ko sana kung sino ang unang girlfriend ko, asawa ko na rin. Kakaiba ka talaga sa ibang lalaki, no? Sabagay, pinalaki ka kasi ng mga babae. Ikaw lang ang lalaki sa pamilya niyo, hindi ba? Hindi ka pa bastos magsalita. Dagdag ni Denise. Kahit sa akin, sobrang galang mo. Nung nagjo-joke ako ng green joke dati, parang gusto niya nang mag-sign of the cross. Umawang ang bibig ni CJ. Hindi naman. Natawa na lang si Denise. Sobrang innocent mo. Napabuntong hininga na lang si CJ habang pilit inaayos ang file sa mesa niya para kunwari ay busy. Pero sa totoo lang, gusto na lang niyang matunaw sa hiya. Minsan, naiinggit siya sa ibang lalaki sa office. Yung tipong natural ang makipag-usap sa ibang babae. Yung marunong mag-flirt ng hindi awkward. San ba kasi nilagay ang confidence niya at hindi mahanap? Samantalang siya, simpleng compliment lang, hindi na alam kung paano sasagot. At mas nakakahiya, alam niyang napapansin yun ng lahat. Talagang hindi niya maitago. Bro, natatawang sabi ni Marvin. Hindi normal na ganyan ka mahiya. Baka kailangan ka na naming turuan lumandi. Hindi ko kailangan yan. Naniniwala ako na darating sa tamang panahon ang magmamahal sa akin. Ganun na lang ang kanyang pinaniniwalaan. Pero sa loob-loob niya, may parte ring nagtatanong,
Normal pa ba talaga siya? Pag-uwi ni CJ ng gabing yon, pagod agad siyang sumandal sa gate bago pumasok. Pero pagpasok palag niya sa bahay, agad siyang sinalubong ng matinis na boses ni Lola Nena. CJ! Buti dumating ka! Napakurap siya. Bakit po? May ipapakilala sana kami sa'yo. Agad siyang kinabahan. Pagpasok niya sa sala, nakita niyang may 2 bisita roon. Isang matandang babae at isang dalagang tahimik na umiinom ng juice. Halos manlamig si CJ. Apo ni Aling Cora, bulong ni Tita Menchi habang nakangisi. Teacher. Tita, nahihiya niyang sabi. Tumayo agad ang babae at ngumiti sa kanya. Hi po. Yumuko naman siya. Hello po. Ramdam niya agad ang init sa batok. Hindi niya alam kung saan titingin. Umupo ka rito, utos ni Lola Feli habang tinatapik ang bakanting upuan sa tabi ng babae. Parang gusto nang umatras ni CJ. Ayos lang po ako, Lola. Magbibihis lang po sana ako. Hindi. Maupo ka. Bigla siyang hinila at sinalampak sa upuan. Tahimik siyang naupo habang halos dikit na dikit ang tuhod niya sa sofa dahil sa sobrang tense. Si CJ, proud na sabi ni Lola Nena. Napakabait na bata niyan. Sobrang galang. Marunong sa gawaing bahay at sobrang lambing. Mapagmahal at hindi matigas ang ulo. Corporate worker din siya. Dagdag ni Ate Mika. Hindi umiinom, hindi nagyoyosi. Walang kahit anong bisyo. Pagbabasa lang ang bisyo niya at panonood ng drama sa hapon kasamang mga lola namin kapag day off niya. Hindi niya naman kailangan sabihin lahat. Bulong ni CJ na halos hindi marinig. Napangiti ng tipid ang babae sa tabi niya. Ako si Monique. CJ po. Mahilig ka magbasa? Tanong pa nito. Opo. Pakiramdam ni CJ, gusto na niyang mawala. Hindi naman sa ayaw niya sa babae. Maganda si Monique, mukha ring mabait. Pero bakit parang wala siyang nararamdamang excitement? Bakit parang mas nangingibabaw pa rin ang kaba at discomfort? Sa gilid ng mata ni CJ, kitang-kita niyang nakangisi ang buong pamilya niya na parang nanonood ng teleserye. Mas lalo tuloy siyang nailang. Makalipas ang halos 30 minuto, awkward pa rin ang usapan. Nagpaalam din ang mga bisita. At pagkalabas pa lang ng pinto, agad na siyang pinalibutan ng kanyang pamilya. Ano ang problema mo? Reklamo agad ni Tita Menchi. Parang iiyak ka habang kinakausap mo. Ang ganda na nun, sabi ni Lola Feli. Teacher pa. Napalunok si CJ. Hindi ko naman po kailangan magmadali. Saka kung sino pong nakatadhana sa akin, kusa po yung darating. Hindi po yung dadalhin dito sa bahay. Hindi magmadali. Singit ni Ate Mika. 24 ka na. Kahit crush, wala kaming narinig sa'yo. Bading ka ba? Napabuntong hininga si CJ habang tinatanggal ang sapatos niya. Hindi nga. Hindi niya maintindihan bakit parang lahat ng tao sa paligid niya ay gustong-gusto siyang itulak na magkaroon ng love life kahit hindi naman niya masyadong hinahanap. Hindi naman siya malungkot. Hindi naman siya naghahanap ng girlfriend. Pero bakit parang lahat tingin sa kanya ay abnormal? Kinagabihan, habang naghahapunan sila, akala ni CJ ay tapos na ang topic. CJ? Biglang sabi ni Tita Menchi habang nagsasandok ng sabaw. Tatanungin kita, sigurado ka bang babae ang gusto mo? Halos mabilaukan siya sa tubig. Oo nga po, tita. Hindi nga po sabi ako bading. Nagtawanan agad ang kanyang mga lola at Ate Mika. Wala ka kasing experience, diretsahang sabi ni Tita Menchi. Ni crush wala kaming narinig. May crush naman ako dati. Ilan? Grade 4 pa yata yon, natatawang sabi ni Mika. Nung high school at college, ni minsan wala ka namang inuwi. Tahimik siyang yumuko habang kumakain. Hindi niya alam kung paano sasagutin yon. Hindi ko lang po talaga iniisip. Paano mo hindi naiisip? Sabi ni Ate Mika. Normal lang naman ma-in love. Halimbawa, nagandahan ka sa babae. Attraction na yon. Kapag nakilala mo siya, magkakagusto ka. At kapag tumagal, mai-in love ka na. Ganun lang yon. Saka masarap magmahal, CJ. Parang nakaka-addict.
Tingnan mo kami ng boyfriend ko, palaging gustong magkasama at magkalingkis. Tahimik na lang siyang nagpatuloy sa pagkain, habang tuloy pa rin ang usapan ng pamilya niya sa paligid. Sunod-sunod ang kanyang subo, kasi wala rin naman siyang maitutugon. Hindi niya alam. Salamat, Lola! Nakangiting sambit niya nang ipagbalat siya ng hipon ni Lola Feli. Anong gusto ninyo, Lola? Hindi naman siya inutil, pero masaya siya kasi alam niyang nilalambing siya ng kanyang lola kapag ganoon. Samahan mo ko sa Zumba sa day off mo. Bulong ni Lola Feli. Mahina siyang tumawa pagkatapos kainin ang hipon na binalatan nito. Okay la. Sasamahan po kita. Malakas ka pa po sa akin. Tuloy-tuloy pa rin ang mga ito sa pag-uusap tungkol sa kanyang love life. Hinahayaan niya na lang at kumain na lang ng marami. Bakit nga ba wala pa siyang nararamdaman? Habang ang ibang tao halos baliw na sa pag-ibig. Bakit siya parang walang gana roon? Hindi naman siya galit sa romansa. Hindi rin siya bitter. Pero kahit kailan, wala pa talagang taong nagpabilis ng tibok ng puso niya na talagang gustong-gusto niya. May isa pala, si Veronica, ang boss niya na sobrang sungit. Subalit, gusto niya ba ang babaeng yon? CJ, pupunta ka? Napatingin agad si CJ kay Marvin mula sa kabilang cubicle. Kasalukuyan siyang gumagawa ng report nang bigla siyang lapitan nito habang may hawak na cellphone. Ano yun? Tanong niya. Birthday gathering ng girlfriend ni Paulo sa Friday. May inuman tapos may mga friends silang pupunta. Sama ka? Agad siyang umiwas ng tingin. Pas muna siguro. Hindi kasi ako umiinom. Baka masira ko lang ang kasiyahan ninyo. Hindi pwede. Lagi ka na lang hindi sumasama eh. Kahit kumain ka na lang doon at kumanta sa video okay, ayos lang. Sasabihin kong huwag kang alokin kahit isang shot. Hindi naman sa ayaw niya sa gatherings. Hindi lang talaga siya komportable sa maraming tao. Lalo na kapag may hindi siya kilala. Marami bang tao? Hindi talaga ako sanay sa ganyan. Dali ito sa cubicle. Bro, kilala na kita simula elementary. Kailangan mong sumama. Dapat makakilala ka naman ng ibang tao. Office bahay ka na lang palagi. Kapag day off mo, nasa bahay ka na lang at manonood ng drama kasama ang mga lola mo. Kailangan mo rin mabuhay labas sa comfort zone mo. Tumatanda ka na. Hindi agad nakasagot si CJ. Sa totoo lang, may parte sa kanya na gustong tumanggi ulit. Pero mula nung maisip niyang kung may mali ba sa kanya, parang may maliit na bahagi sa isip niya na nagsimulang mag-isip. Sige na, pilit ni Marvin. Sumama ka na. Napabuntong hininga siya bago dahan-dahang tumango. Sige, sasama ako. Buong Friday, hindi mapakali si CJ. Gayunpaman, naka-oo na siya kaya tutuloy na siya. Pagdating niya sa venue ng birthday, halos umatras agad siya pagkakita sa dami ng tao. Uy! Tawag ni Marvin habang kumakaway mula sa loob. Dito! Huminga muna ng malalim si CJ bago pumasok. Paglapit niya sa table, agad siyang pinakilala sa kung sino-sinong tao. Karamihan, hindi niya maalala ang pangalan dahil sobrang kabado siya. Si CJ, pinakamatino naming office mate. Talaga? Natatawang sabi ng isang babae. Hindi umiinom yan, dagdag pa ni Marvin. At hindi marunong lumande. Marvin naman, bulong ni CJ habang namumula. Nagtawanan ng grupo. Sanay na siya sa ganoong biro, pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na siya nahihiya. Umupo siya sa pinakadulong upuan habang tahimik na umiinom ng juice at kumakain. Nakikinig lang siya sa usapan ng mga ito. Ngumingiti paminsan-minsan. At habang abala ang lahat, may lumapit sa kanyang babae. Hi! Napalingon siya rito. May babaeng nakatayo sa tabi niya habang may hawak na soft drink. Naka-white blouse ito at simpleng jeans lang. Mahaba ang buhok, maliwanag ngumiti, at may kakaibang gaan ng aura. Ako pala si Elaine, sabi nito habang nauupo sa bakanting silya sa tabi niya. Friend ako ng celebrant. CJ. Alam ko, ngumiti ito. Ikaw yung tahimik daw at pinakamatino sa inyo? Halata naman, hindi ka sumasama sa inuman. Ayaw mo ba talagang uminom? Hirit niyang maging kalmado. Kailangan niya yon para may makausap at makilala naman siya.
Hindi ako sanay. Okay lang yon, hindi rin naman ako malakas uminom. Dapat ba may sabihin siya? Normal bang tahimik lang? Ano bang ginagawa ng mga lalaki kapag may kausap na babae? Nag-work ka rin ba sa corporate? Tanong niya kaagad kahit awkward. BPO, bakit parang kinakabahan ka? Natatawang tanong nito. Umiling siya kaagad. Hindi naman. Sure? Mas lalo siyang nahiya. Pero imbes na matawa ng malakas o mang-asar, mahina lang tumawa si Elaine. Cute mo pala talaga kapag nahihiya. Lumipas ang gabi na halos si Elaine lang ang nakausap niya. Hindi niya alam paano nangyari yon. Pero habang tumatagal, napapansin niyang mas nagiging komportable siya rito. Madaldal si Elaine, pero hindi overwhelming sa pakiramdam ni CJ. Marami itong kwento tungkol sa mga kaibigan nito, sa trabaho, at sa mga random na bagay na ikinakatuwa nito. Pag-uwi niya ng gabing yon pagkatapos nilang magpalitan ng social media at number, tahimik siyang nakahiga sa kama habang nakatitig sa kisame. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga sinabi niya kay Elaine. Hindi ba ako masyadong tahimik? Ang weird ba namang sagot ko? Dapat ba mas madaldal ako? May kakaibang gaan sa pakiramdam niya at mas lalong nakakagulat dahil habang iniisip niya si Elaine, kusa siyang napapangiti ng mag-isa. Tuloy siyang napaupo sa kama. Ano ba to? Bulong niya sa sarili. At eksaktong pagtingin niya sa cellphone, may notification na lumitaw. Hi CJ, nakauwi ka na? Message yun mula kay Elaine. Parang may sumabog sa dibdib niya. Agad niyang inayos ang upo habang nakatitig sa message. Nag-chat si Elaine sa akin. Mabilis siyang napabukas ng conversation, pero halos 5 minuto siyang hindi makapag-reply. Masyado bang mabilis kapag sumagot ako agad? Dapat ba casual lang? Kailangan ba funny? Halos mabaliw siya sa kakaisip. Hanggang sa dahan-dahan siyang nag-type. Oo. Ikaw rin ba? Yup, thanks pala sa pakikinig sa mga kwento ko kanina. Haha. Agad siyang napangiti. At hindi na nawala ang ngiti niyang yon buong gabi. Mula noon, halos araw-araw na silang magka-chat. Simple lang minsan. Pero kahit ganon, sobrang naaapektuhan si CJ. Tuwing nagba-vibrate ang cellphone niya, automatic niyang chinecheck agad kung si Elaine ba yon. At kapag si Elaine nga, biglang gumagaan ang kanyang araw. Bakit ka nakangiti? Halos mapatalon siya nang marinig ang boses ni Ate Mika habang nasa sala sila. Tumaas ang mga kilay nito. Nakangiti ka sa cellphone mo? Agad niyang itinago ang cellphone. Wala naman. Lumapit agad si Tita Menchi. May kachat ka? Wala po. Mama! Sigaw agad ni Tita Menchi. May kachat si CJ. Ano? Mabilis na lumabas si Lola Nena mula sa kusina. Halos mamatay si CJ sa hiya. Sunod-sunod ang mga naging tanong ng mga ito. Talagang sabay-sabay na halos marindi na siya. Kaya bigla siyang tumayo. Wait lang po. Napabuntong hininga si Lola Feli. Sige, hahayaan ka muna namin. Basta kapag nandiligaw ka na, sabihin mo. Napakamot na lang siya sa batok. Kumalma po kayo. Ako nang bahala. Kaya ko na po yun. Parang mga timang na sabay-sabay ngumiti ang mga ito ng sobrang lawak. Natawa na lang siya sa reaksyon ng kanyang pamilya. Ilang linggo rin ang lumipas na ganoon ang setup nila ni Elaine. Nagtatawagan sila at nagchat-chat hanggang madaling araw. Free ka sa Saturday? Tumigil agad siya sa paghuhugas ng mga kaldero sa shop ng lola niya. Mabilis niyang pinunasan ng kamay bago nag-reply. Oo, free ako. Wala akong pasok. Bakit? Halos 1 minuto siyang nakatitig sa typing indicator hanggang sa dumating ang sumunod na message. Dinner tayo. Tayong 2 lang. Sa sobrang tuwa ni CJ, napatalon siya. Kaya lang, nabitiwan niyang cellphone at lumubog sa palangganitang maraming tubig. Halang cellphone ko. Halos 3 oras bago ang dinner nila ni Elaine. Nakatayo na si CJ sa harap ng salamin. 3 beses na siyang nagpapalit ng polo. Minsan iniisip niyang OA na siya.
pero hindi niya mapigilan. Ngayon lang kasi siya makikipagkita sa isang babae nang silang dalawa lang. Makikipag-date na talaga ako. Sandali siyang nangisay sa kilig. CJ! Sigaw ni Tita Menchie mula sa sala. Aalis ka na ba? Opo. Lumabas siya ng kwarto habang inaayos pa ang manggas. Pagdating niya sa sala, agad siyang napatigil dahil 4 na pares ng mata ang agad na nakatingin sa kanya. Ang gwapo mo, sabi ni Ate Mika na parang naiiyak. Teka nga, singit ni Tita Menchie habang lumalapit. Ayusin mo ang buhok mo. First date mo ito. Natutuwa kami para sa'yo. Sana magtuloy-tuloy ang confidence mo sa sarili mo. Simula bata pa siya, lagi nilang iniisip kung kailan siya magkakagusto sa isang tao. At ngayon, finally, may isang babae nang nagpapakaba sa kanya. Parang mas excited pa ang mga ito kesa sa kanya. Apo, sabi ni Lola Nena habang inaayos ang kowelyo niya. Maging gentleman ka. Huwag ka masyadong tahimik. Ikaw ang magbayad sa date ninyo kasi ang mga lalaki gusto ng mga babae kapag may provider mindset. Tumango siya at tinandaan ang bilin ng mga ito. Mas maaga siyang dumating sa bahay ni Elaine ng halos 30 minuto. Sobrang kabado si CJ, pero pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Nakatayo siya sa labas ng gate habang paulit-ulit na chinecheck ang kanyang cellphone. Pinagpapawisan na rin ang kanyang palad kahit gabi naman at mahangin. Hindi niya alam ano ang dapat ginagawa ng lalaki kapag naghihintay sa babae. Normal bang maghintay sa labas? Dapat ba nagdala ako ng flowers? Bigla tuloy siyang napasearch sa cellphone. How to act properly on first date. Pagkabasa niya ng articles, mas lalo siyang kinabahan. Maintain eye contact, compliment her, lead naturally, be confident. CJ? Tawag ni Elaine sa kanya. Agad siyang napalingon at literal na natigilan. Pababa si Elaine ng hagdan habang nakangiti. Simpleng dress lang ang suot nito, pero parang biglang naging sobrang liwanag ng paligid sa paningin niya. Kanina ka pa? Tanong nito. Bahagya siyang napangiti. Oh, hindi naman. Maaga lang ako kasi ayokong malate. Cute mo talaga. At gaya ng lagi, parang biglang nawawala ang utak ni CJ kapag ganoon ang sinasabi nito. Nang makarating sa restaurant, sobrang conscious siya sa kanyang bawat galaw. Paano umupo, magsalita, o ngumiti. Baka kasi magmukha siyang timang kaya inaayos niya talaga. Relax ka lang, natatawang sabi ni Elaine habang hinihiwa ang steak nito. Parang nanginginig ka. Oh, hindi naman. Napatawa siya ng mahina bago yumuko sa plato niya. May itatanong ako, sabi ni Elaine. Bakit parang lagi kang natatakot sa babae? Natigilan siya. Hindi niya naman kasi alam ang isasagot. Hindi ko rin alam. Siguro hindi lang ako sanay sa relationship. Sanay akong pinupuri ng pamilya ko sa bahay kahit puro babae sila. Pero kapag ibang tao na, sobrang nahihiya na ako. First time ko kasi lahat. Kaya pasensya ka na kung may mga bagay akong hindi pa alam sa pakikipag-date. Okay lang yun, sabi ni Elaine habang nakangiti. Hindi naman race ang relationships. Saka matututo ka dyan naturally. Kapag mahal mo ang isang tao, madali na talaga yon. Hindi na aaralin kasi kusang lalabas. Marahan na lang siyang tumango. Siguro nga, lalabas na lang yun bigla. At umaasa siyang dahil kay Elaine, lumabas lahat sa natural na paraan. Pagkatapos ng dinner, naglakad sila sa labas ng mall habang mahangin. At habang naglalakad sila, napansin ni CJ na bahagyang dumidikit ang braso ni Elaine sa kanya paminsan-minsan. Doon na naman bumilis ang tibok ng puso niya, hanggang sa biglang humawak si Elaine sa kanyang kamay. Literal na natigilan siya sa paglalakad. Parang nag-init agad ang buong katawan niya. Napatingin siya sa magkahawak nilang kamay habang si Elaine ay tila normal lang. Okay ka lang? Natatawang tanong nito. Napalunok si CJ. Oo. Pero sa totoo lang, parang hindi na gumagana ang utak niya. Yun ang unang beses na may babaeng humawak sa kanyang kamay, maliban sa kanyang lola, tita at ate.
Malambot at mainit ang kamay ni Elaine, kaya hindi niya napigilang mapangiti. Pag-uwi niya ng gabing yon, halos hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kamay niya habang nakahiga. Ganito ba yung sinasabi ni Ate Mika na kinikilig? Malawak na napangiti si CJ at nagpagulong-gulong na lang sa kama. Ilang linggo matapos noon, naging opisyal na sila ni Elaine. Sa unang pagkakataon ay nagkaroon na siya ng girlfriend. At dahil first time niya, sobrang effort na kanyang ibinibigay. Araw-araw siyang nagre-research. Minsan madaling araw na, pero gising pa rin siya habang nagbabasa ng articles at forums. Gusto niya kasing maging mabuting boyfriend para kay Elaine. Ayaw niyang maging disappointing na boyfriend. At sa tuwing natutuwa si Elaine, pakiramdam ni CJ, may achievement siyang nakukuha. Nang dumating naman ang araw na ipakilala niya si Elaine sa pamilya niya, parang fiesta sa bahay nila. Ayan na! Sigaw agad ni Tita Menchie nang makita silang papasok ng gate. Biglang nahiya si CJ sa sobrang OA ng kanyang tita. Tita niya pa lang yun. Paano pa kaya ang tatlong nasa loob? Tita naman. Mama! Sigaw pa nito. Nandito na sila. Kasama ng apo ninyo ang girlfriend niya. Sunod-sunod na lumabas ang pamilya niya na halos humarag na sa pinto. Nasapu na lang niya ang kanyang noo. Pero hinalikan niya isa-isa ang ulo ng mga ito. Ay nako, ang kukulit niyo po talaga. Bigla siyang nilagpasan. Muntik pa siyang mawala ng balanse. Nang lumingon siya, nakita niyang pinapalibutan na si Elaine. Agad na sumingit si CJ at niyakap agad ang kanyang girlfriend. Ay, ano po ba yan? Sabay-sabay na naman kayo nagsasalita. Maririndi po ang girlfriend ko sa inyo. Tumawa lang si Elaine. Hello po, girlfriend po ako ni CJ. Ay, napakaganda. Agad sabi ni Lola Nena. Mas maganda ka pala sa personal, dagdag ni Ate Mika. Tuloy ka, iha. Sabi naman ni Lola Feli habang halos hilahin na ito paloob. Tahimik na lang sumunod si CJ habang namumula. Ngayon, alam na ni Elaine kung sino ang mga taong nagpalaki sa kanya. Wala siyang ibang nagawa kundi matawa at sawayin ang mga ito kapag magkakasabay na nagsasalita. Habang tumatagal ang relasyon nila, mas marami ring bagay na natututunan si CJ tungkol kay Elaine. Mahilig ito sa magagandang restaurants, mamahaling gamit, flowers at gifts. Nung una ay medyo nagulat siya sa presyo ng mga gusto nito paminsan-minsan. Pero agad din niyang sinaway ang sarili niya. Normal lang siguro to. Girlfriend ko naman siya at bilang mabuting boyfriend, dapat mapasaya ko siya sa kahit anong paraan. Natural lang gustuhin niyang ibigay ang mga bagay na makapagpapasaya rito. Yun palagi ang iniisip ni CJ. Ang cute nitong necklace, minsang sabi ni Elaine habang tumitingin sa jewelry store. Tinanong niya kung magkano. Masakit sa bulsa, pero nang makita niyang gustong-gusto yun ni Elaine, naisipan niyang bilhin. Bilhin na natin? Sabi niya kaagad. Sure ka? Tanong ni Elaine kahit halatang excited. Baka maubos ang pera mo. Umiling si CJ. Hindi naman. Binibigyan din kasi ako ng mga lola ko at tita ko ng pera kahit hindi ko naman kailangan. Naipon lang yon. Saka natapos ko ng hulugan ng kotse na binili ko. Thank you. Niyakap agad siya ni Elaine. Napangiti naman siya kaagad. Parang worth it lahat kay CJ. Kahit nabawasan ng savings niya, okay lang sa kanya yon. Kasi boyfriend naman siya. Ganun naman yata talaga kapag lalaki. Nagpo-provide, nag-i-effort at nagbibigay. Dahil naging sila na ni Elaine, may mga nagbago sa daloy ng buhay ni CJ. Umiikot lang sa trabaho at bahay ang mundo niya noon. Ngayon may inaabangan na siyang notifications pagkagising. May gusto na siyang puntahan tuwing weekend. Kanina ka pang nakangiti sa monitor mo. Nababaliw ka na ba? Tanong ni Marvin sa kanya. Agad inayos ni CJ ang mukha niya. Iniisip ko lang ang girlfriend ko. Normal na yata sa office na asarin siya. Simula nang malaman ng mga ito na mayroon na siyang girlfriend. At kahit minsan gusto niyang magreklamo, may parte rin sa kanyang gustong ngumiti dahil totoo naman. Talaga ang pakiramdam kapag may nagmamahal sa kanya. Nang gabing yon, nasa condo unit ni Elaine si CJ.
Tahimik lang sila habang nanonood ng movie sa sala. Nakasandal si Elaine sa balikat niya habang mahina ang volume ng TV. At kahit simpleng moment lang yon, parang sobra-sobra na para kay CJ. Hindi niya akalaing darating siya sa punto na may babaeng komportableng nakayakap sa kanya habang magkatabi sila. Ang tahimik mo, bulong ni Elaine habang hindi inaalis ang tingin sa screen. Napakurap si CJ. Sorry. Hindi ko alam kung anong sasabihin minsan. Alam mo namang hindi ako sobrang daldal at nahihirapan akong mag-isip ng topic. Napangiti si Elaine bago marahang humawak sa kanyang kamay. Okay lang yon. Nagpatuloy lang sila sa panunood hanggang sa mapansin niyang tumitingin na sa kanya si Elaine. Hindi niya agad kinaya ang tingin nito. Masyadong malambing at diretso sa kanya. Kabado ka? Tanong nito ng mahina. Kaunti. Tumawa si Elaine. Bakit? Hindi agad nakasagot si CJ. Kasi kahit siya, hindi niya ma-explain ng maayos. Masaya siya at komportable, pero kinakabahan pa rin siya dahil lahat ng nangyayari sa kanila ay bago para sa kanya. Bawat lambing, hawak at titig, lahat ay first time. Natatakot siyang magkamali. Hindi pa naman siya ang first boyfriend ni Elaine. 2 na ang naging boyfriend nito bago siya. Kaya alam niya na may mapagkukumparahan ito. Masyado kang nag-overthink, mahinang sabi ni Elaine habang hinahaplos ang kamay niya. Kumalma ka lang, ako lang naman to. Bahagyang lumaki ang mga mata niya nang halikan ni Elaine. Mas matagal yon kaysa sa karaniwan nilang ginagawa. Nang kumandong ito sa kanya, sobra siyang nanginginig na agad nitong ikinatawa. Relax, muli siyang hinalikan ng dalaga at hinahalina siyang tumugon. Hindi na alam ni CJ kung paano eksaktong nangyari ang lahat pagkatapos nun. Ang malinaw lang sa alaala niya ay sobrang kabado siya at maingat nang may mangyari sa kanila sa kama. Paulit-ulit niyang tinatanong si Elaine kung okay lang ba ito kahit siya naman ang virgin sa kanilang dalawa. Sa bawat beses na ngumingiti si Elaine at hinahawakan ang mukha niya para pakalmahin siya, mas lalo niyang nararamdaman kung gaano niya ito pinagkakatiwalaan. Noong mas bata si CJ, akala niya ang physical intimacy ay isang bagay na nakakailang o halos maruming pag-usapan. Siguro dahil lumaki siya sa sobrang conservative na environment. Laging sinasabing maghinay-hinay, maging disente at maging maayos. Kaya dati, hindi niya maintindihan bakit sobrang nahuhumaling ang ibang tao sa ganoong bagay. Pero ngayon, sa kanya lang na-realize, hindi pala yon basta physical intimacy lamang. Hindi para kay CJ. Ang nangyari sa kanila ni Elaine, tinuturing niya na mas emotional at pagpapakita ng kahinaan nila sa isa't isa. Okay ka lang? Tanong niya pagkatapos. Ngumuso naman si Elaine. Okay lang. Medyo bitin pero naiintindihan ko kasi first time mo naman. Kapag kasi ginagawa yon, dapat satisfied ka at satisfied din ako. Namula si CJ. Pasensya na. Hindi ko kasi alam. Wala akong alam. Pero pag-aaralan ko para hindi ka mabitin at masatisfy ka rin. Mahinang tumawa si Elaine bago yumakap sa kanya. Ang inosente mo talaga. Okay lang yan. Tutunan mo rin ang mga ganitong bagay kapag ginagawa ulit natin. Tuturuan din kita since ako ang may experience sa ating dalawa. Nag-enjoy ka ba? Nahihiya mang aminin. Tumangon na lang si CJ. Bago sa kanya ang pakiramdam na yon. Nakakaramdam din siya ng excitement nang sinabi nitong uulitin nila yon. At masaya siya kasi kay Elaine niya ginawa. Hindi naman yun basta sarap lang para sa kanya, kundi isang simbolo na mahal nila ang isa't isa. Kinabukasan, halos hindi makatingin ng diretso si CJ sa pamilya niya o kahit sa mga katrabaho. Pakiramdam niya kasi, may invisible sign sa noon niya na may nagsasabing, may girlfriend ako at hindi na ako virgin. Nakakahiya pa dahil hindi niya mapigilan ngumiti paminsan-minsan kapag naaalala ang nagawa nila ni Elaine. Tumikim si CJ habang kunwari busy sa computer. Nang break time, tahimik lang si CJ habang nakaupo sa gilid ng pantry. Nang break time, tahimik lang si CJ habang nakaupo sa gilid ng pantry. Kumakain siya ng pagkaing pabao ng kanyang mga lola.
Nakikinig lang siya sa usapan ng mga kasamahan habang maganang ngumunguya. Pare, sabi ko sa'yo, iba talaga kapag active. Malakas na sabi ni Marco habang tumatawa. Hindi ka talaga patutulugin. Nagtawanan agad ang mga lalaki sa mesa. Sira, ikaw lang naman ang may energy dyan. Sagot na Dennis habang umiinom ng soft drinks. Ako, gusto ko matulog pagkatapos. Mahina ka kasi. Muling nagtawanan ng grupo. Bahagya siyang napangiti pero hanggang doon lang. Hindi siya sumingit sa usapan. Hindi rin siya nagtanong. CJ, hindi ba may girlfriend ka na? Naka ilang round kayo? Natatawang tanong ni Marco. Umawang ang bibig niya. Sobrang precious para sa kanya ang nangyari sa kanila ni Elaine. Para sa kanilang dalawa lang yon. Para sa kanya at hindi na dapat yun ikwento pa sa iba, lalo na sa mga lalaki. Umiling na lang si CJ. Wala. Wala. May girlfriend kang maganda tapos wala. Hindi naman lahat kinikwento. Mahinahon niyang sagot. Respeto na rin sa partner ko. Saka private moment namin yun. Sa amin na lang yun. Natawa na naman ang grupo dahil parang sinabi niya na rin na hindi na siya virgin. Hindi naman nainis si CJ. Sanay na siya sa ganong klase ng asaran. Simula pa nung pumasok siya sa trabaho, gano'n na talaga ang dynamics ng mga lalaki sa branch nila. Pero habang nakikinig, may bahagi sa kanya na hindi talaga komportable. Lalo na nang magsimula ng magkwento si Dennis. Pare, sabi ko sa girlfriend ko, kapag hindi niya ako pinayagan lumabas kasamang tropa, hindi ko talaga siya pagbibigyan kapag gusto niya. Ang wild pa naman nun. Teka, mas malala to. Singit ng isa pa nilang kasama. Yung ex ko dati, sobrang tahimik sa umpisa. Akala ko inosente. Pero nang tumagal, ako na lang ang unang napagod. Tahimik lang si CJ. Pero unti-unti siyang nawawala ng gana sa pagkain. Hindi naman masama ang mga kasama niya. Alam niyang normal lang sa ibang lalaki ang ganoong usapan. May mga bagay na ginagawang biro. May mga bagay na ipinagmamalaki. Minsan parang competition pa kung sino ang mas maraming experience. Pero habang nakaupo siya roon, mas lalo niyang na-realize na hindi niya kayang gawin yon kay Elaine. Hindi niya kayang magsalita tungkol sa girlfriend niya na parang kwento lang sa inuman. Unti-unting nasasanay si CJ sa mundo ni Elaine. Dati, silang dalawa lang madalas ang lumalabas. Pero habang tumatagal ang kanilang relasyon, mas madalas na rin siyang sinasama ni Elaine sa outings kasama ang mga kaibigan nito. Nung una ay kinakabahan talaga siya. Hindi siya marunong makisabay sa mga grupo na sobrang energetic. Hindi rin siya sanay sa mga taong sobrang outspoken. Kabado ka? Tanong nito sa kanya. Huwag kang kabahan, kilala mo na naman ang mga kaibigan ko. Saka nga pala, ikaw ang magbabayad ng cottage for 2 days naming magkakaibigan dun ha? Huwag kang mag-alala, kami naman sa first day, kanya-kanya kami. Tumango na lang siya. Sige. Gusto niyang magustuhan siya ng mga kaibigan ni Elaine. Mahal niya si Elaine, kaya natural lang na gusto niyang maging maayos lahat sa mga taong importante rito. Pagdating nila sa resort, agad silang sinalubong ng malakas na tawanan at musika. Elaine! Sigaw agad ng isa nitong kaibigan habang kumakaway mula sa cottage. Guys, nandito na kami! Natatawang sabi ni Elaine habang hinihila siya papalapit. Agad siyang napatingin sa grupo. 3 babae at 2 lalaki ang nandoon. Halatang mga outgoing ang mga ito. Bigla tuloy mas lalo niyang na-feel ang pagiging tahimik niya. Hi! Sabi ng isang babae na naka-shades habang nakatingin kay CJ. Ikaw si CJ? Oo. Natawa naman ito. Cute nga ng boyfriend mo, Elaine. Parang golden retriever pa lang boyfriend mo ngayon. Hindi kami sanay kasi yung mga ex mo, kadalasan mga bad boy ang datingan. Sabi naman ng isang lalaking kaibigan ni Elaine. Hindi alam ni CJ paano magra-react kaya ngumiti na lang siya ng tipid. Mabait naman ang mga ito. Maingay lang siguro talaga. Buong araw, tahimik lang siyang sumasama sa usapan ng mga ito habang nakikinig. Paminsan-minsan sumasagot siya kapag tinatanong. Pero kadalasan, si Elaine ang nagsasalita para sa kanya. Hindi kasi talaga madaldal si CJ. Pero sweet yan, soft boy sobra.
Nang bumalik sa cottage na para sa kanilang dalawa lang, may nangyari na naman sa kanila ni Elaine. Minsan, hindi siya komportable kasi gusto niya talagang gawin yon kapag naikasal na sila. Pero naisip niya, hindi konservatibong girlfriend katulad niya. Baka ma-turn off ito. Bukod doon, ginagawa ni Elaine na normal sa isang relasyon ang pagiging pisikal. Kaya bumibigay at nagpapadala na lang si CJ. Habang kumakain sila ng lunch kinabukasan, may mga komento ang mga kaibigan nito sa kanya. Nung una, akala niya'y inside jokes lang, pero hindi na siya nagiging komportable. Sabi ng isa sa friends ni Elaine habang nakatingin sa kanya. 7 out of 10 ba today? Sumagot si Elaine. 5 lang, medyo hindi pa natuto, hindi pa ako satisfied. Poor performance nga, medyo boring. Nagtawanan agad ang mga ito. Napakurap si CJ. Ano yun? Wala, sabi agad ni Elaine habang tumatawa. Asaran lang. Tumango na lang siya kahit hindi niya masyadong nagets. Hindi niya maintindihan exactly ano ang ibig sabihin nun. Pero parang may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya tuwing naririnig niya yung mga ganoong komento. Parang may mali. Pero baka overthinking na naman ang ginagawa ni CJ. Hindi lang siguro siya sanay sa humor ng mga kaibigan nito. Ayaw niya ring magmukhang sensitive, kaya ngumingiti na lang siya. Okay ka ba dyan, Apo? Nag-e-enjoy ka ba kasamang girlfriend mo at mga kaibigan niya? Tanong ni Lola Feli habang nasa kabilang linya. Napangiti siya. Opo, Lola. Nag-e-enjoy naman po ako. Saan po ako ng pictures? Saka binili ko po kayo ng mga souvenirs dito, Lola. Tumawa naman si Lola Feli. Akin dapat ang pinakamaganda, ha? Huwag mo nang bigyan si Nena. Inaway na naman ako kanina. Nakakainis. Hindi niya tinapon yung basura kanina. Ang baho. Tumawa na lang si CJ. Kayo po talaga. Magbati na po kayo. Lagi na lang po kayong nag-aaway ni Lola Nena. Pagkatapos makipag-usap, nag-send na siya ng mga pictures sa group chat nila. Muli siyang napahalakhak nang like emoji lang ang natanggap niya. Hindi kasi makapag-chat ang mga ito at nangangapa pa sa paggamit ng cellphone. Pagsapit ng gabi, may inuman sa tabi ng pool. Hindi talaga komportable si CJ sa ganoong environment. Maingay, puro alak at puro sigawan. Pero pilit siyang sumasama dahil gusto niyang suportahan ang mga interest ni Elaine. Buong linggo nang may mabigat na pakiramdam sa dibdib ni CJ simula ng outing. Hindi niya maipaliwanag ng maayos kung bakit. Wala naman silang malaking away ni Elaine. Sweet pa rin ito sa chats, tumatawag pa rin bago matulog. Niyayaya pa nga siyang lumabas ulit sa weekend. Pero simula noong mga komento ng kaibigan nito, parang may maliit na tinik na naiwan sa isip niya. Ako ba yung pinagtatawanan nila? Nung una, pilit niyang kinumbinsi ang sarili na harmless jokes lang yon. Pero habang tumatagal, mas lalo siyang hindi mapalagay, lalo na kapag sinasama ni Elaine sa mga lakad nila ang kaibigan nito. Kaya nangyayain siya ni Elaine isang gabi na sunduin ito sa apartment ng kaibigan nito para sabay silang mag-dinner. Agad siyang pumayag. May parte sa kanya na gustong maayos yung nararamdaman niya. Gusto ni CJ makita ulit si Elaine at maalala kung bakit mahal na mahal niya ito. Nag-tricycle lang siya dahil malapit lang naman. Nasa kasa kasi ang kanyang sasakyan. Pagdating niya sa tapat ng apartment, nag-text siya kaagad. Nandito na ako, Elaine. Wala siyang reply na natanggap. Ilang minuto siyang naghintay habang nakasandal sa kotse niya. Ilang minuto siyang naghintay habang nakasandal sa poste. Katukin ko na lang siguro sa pinto. Umakyat na siya roon sa hagdan ng tahimik. Habang papalapit siya sa may pintuan na bukas naman pala, saka niya narinig ang malalakas na tawa mula sa loob. Hindi talaga ako makamove on sa first time niya. Boses yun ni Elaine. Natigilan si CJ sa paghakbang. Grabe, Elaine, natatawang sabi ng isa nitong kaibigan. As in, tinanong ka pa niya ng paulit-ulit kung okay ka? Oo, malakas na tawang sagot ni Elaine. Parang kabado na ewan, nakakainis, nakakabitin pa. Hindi naman magaling. Kapag may nangyayari sa amin, sobrang boring. Ibang-iba sa mga ex ko.
Kung usaping pera, okay siya kasi provider talaga. Sinasagot niya lahat ng bagay na inuungot ko. Pero kung sa kama, kiss talaga. Wala man lang thrill. Mas lumakas ang tawanan sa loob. At kay CJ, may kung anong bumagsak sa kanyang sikmura. Iniisip niya kung bakit ganon ang mga ito sa kanya. Iniisip niya kung ano ba ang nakakatawa sa mga ginagawa nila na akala niya'y espesyal para sa kanilang dalawa ni Elaine. Ang innocent kasi ni CJ, dagdag ni Elaine habang tumatawa pa rin. Promise, as in zero experience talaga. Hindi mo lang mag-level up. Palagi ako nabibitin. Kung hindi lang ako sobrang spoiled sa kanya sa mga bagay na gusto ko, hindi talaga ako tatagal sa kanya. Napalunok si CJ. Nakatayo lang siya roon habang unti-unting nanlalamig ang mga kamay. Sa tono ng kanyang girlfriend, parang pinagtsatsagaan lang siya nito. Nahihilo siya. Hindi niya maintindihan bakit parang gusto niyang masuka. Pero sweet naman siya, sabi ulit ni Elaine sa loob. As in, sobrang soft, kaunting lambing lang, okay na agad. Yun lang talagang problema ko sa kanya. Kapag performance sa kama, 5 out of 10 talaga. Mali. Siguro mga 6 na. Kasi ng last time, medyo hindi siya boring eh. Nagtawanan ulit ang mga ito. Humugot ng malalim na hininga si CJ. Hindi siya makahinga ng maayos. Hindi niya maintindihan bakit sobrang sakit. Kasi para sa kanya, sobrang private ng mga bagay na yon. Ang mga gawain na sobrang intimate at sobrang personal, hindi dapat ibinabahagi sa iba. Pero bakit ang mga gabing ibinigay niya ang buong tiwala niya kay Elaine? Naging kwentuhan lang. Entertainment para sa iba. Parang gusto niyang sumuka sa hiya. Unti-unti siyang umaatras mula sa pintuan habang namamanhid ang buong katawan. Parang may humihila sa sikmura niya pababa nang sumakay sa tricycle. Kahit tumawag at sumagot si Elaine sa text niya, hindi niya na pinansin. Iningatan ko ang mga moment namin na yon. Sinapo ni CJ ang dibdib habang tulala at dinadama ang hangin na pumapasok sa loob ng tricycle. Yung mga gabing hindi ako makatulog dahil masaya ako. Moments yun na gusto kong ikwento sa mundo kung gaano ako kasaya. Pero pinili kong itikom ang bibig dahil pakiramdam ko sacred ang relasyon naming dalawa kahit na may nangyayari na agad sa amin. Kasi para kay CJ, kapag gano'n ang ugnayan, pareho dapat silang pumoprotekta sa kanilang privacy. Pareho dapat silang may respeto. Hindi yun bagay na ikinikwento para pagtawanan. Napahawak siya sa bibig niya nang maramdamang nanginginig ang kanyang paghinga. Hindi ko maintindihan bakit nagawa yun ni Elaine. Hindi ba niya naisip ang mararamdaman ko? At ano yun? Nanatili lang siya sa akin kasi okay akong boyfriend at binibigay lahat ng gusto niyang mga bagay. Nalilito siya pero mahal niya pa rin si Elaine. Kahit nadudurog siya sa mga narinig, may parte pa rin sa kanyang gustong intindihin ito. Baka normal lang yon sa ibang tao. Baka OA lang siya o masyado siyang sensitive. Pero habang pilit niyang kinakausap ang sarili, mas lalo lang bumibigat ang dibdib ni CJ. Oh, akala ko kakain kayo sa labas ng girlfriend mo? Tanong ni Tita Menchie pagka-uwi niya. Pinilit niyang ngumiti. Hindi na po natuloy. Nagkaroon po siya ng emergency. Napatingin siya kay Ate Mika at Lola Feli na nagtatawanan. Anong meron dyan? Namumula sa kakatawa si Ate Mika. Eto kasing si Lola. Tinahi ang ripped jeans ko kasi sira raw. Gusto niyang matawa pero sobrang peki na talaga. Malungkot ang puso niya. Parang wala na siya sa mood na tumawa. Kaya nagmadali na lang siyang kumain at umakyat sa kanyang silid. Hindi natulog ng maayos ng buong gabi si CJ. Pinilit na lang niya talaga dahil may trabaho kinabukasan. Kaya lang, nang nasa office na siya, yun pa rin ang kanyang iniisip. Na hindi niya namalayan, pumasok na pala sa pantry ang boss niyang si Veronica. Baka bumahan na rito, kakapuno mo dyan sa tumbler mo, saad ni Veronica. Sa kanya lang na-realize na umaapaw na pala. Nang makita niya si Veronica, malakas siyang napasinghap. Tumaas ang kilay nito. Oh, bakit ganyan ang reaksyon mo? Yumuko siya kaagad, naghanap ng pangpuna sa sahig ng pantry. Nagulat lang, ma'am. Umismid lang si Veronica at umalis na roon pagkatapos kunin ang kailangan.
Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Nakakakaba talaga kapag nasa paligid siya. Pagkatapos ng trabaho, nagkita sila ni Elaine sa isang cafe. Naisip niyang kailangan ng pag-usapan para hindi na bumagabag sa kanyang isipan. Hi, mahina niyang sabi. Bakit ka umalis kagabi? Agad nitong tanong. Hindi ka man lang nagsabi na dumaan ka na pala. Hindi mo tinuloy ang dinner natin sa labas. Sa bahay na lang kami kumain ng mga kaibigan ko. Akala ko ililibre mo kami. Ngumuso si CJ. Ang alam niya, sila lang ang kakain ng dinner kahapon. Hindi niya alam na isasama pala nito ang mga kaibigan at dapat na siya ang manlilibre. Narinig ko kasi ang usapan ninyo. Yun ang totoo kaya hindi ako tumuloy. Honest niyang sagot. Agad natigilan si Elaine at kahit saglit lang, nakita ni CJ ang pag-iwas nito ng tingin. Yun ba? Tumikhim si Elaine. CJ, hindi naman ganun kaseryoso yon. Nagbibiroan lang kami. Napayuko ulit si CJ bago tumunghay. Para sa akin, hindi na biroan yon. Kapag masakit na sa damdamin, hindi na magandang biro, Elaine. Sinasabi ko ang nararamdaman ko kasi gusto kong maging totoo. Hindi ko kasi in-expect ang mga narinig ko. Naikikwento mo sa kanila yung mga private na bagay tungkol sa atin. CJ, hindi ko naman sinasabing bawal kang magsabi sa friends mo. Nanginginig ang boses niya kahit pilit niyang pinapakalma ang sarili. Pero yung pagtawanan nila ako, irita ko. Hindi ko maintindihan bakit naging ganun. Hindi ko maintindihan kung bakit ang dami-dami mong sinasabi tungkol sa akin para mapahiya ako sa harap nila. Nasaktan din ako nang marinig ko na nananatili ka lang sa akin kasi mapagbigay ako sa mga gamit na gusto mo. Pakiramdam ko ginagamit mo ko, Elaine. Pasensya ka na kung nag-iisip ako ng ganito. Pero ito talaga ang nararamdaman at naiisip ko ngayon sa lahat ng mga sinabi mo. Magsabi ka lang din kung ano ang nararamdaman mo sa mga sinasabi ko ngayon. Hindi ako magagalit at pipilitin kong unawain. Hindi siya makomprontang tao. Pero tinuruan siya ng mga babaeng nagpalaki sa kanya na maging totoo sa nararamdaman. Na kung nagagalit siya, palipasin niya muna at kapag kalmado na, saka humarap at harapin ang mga tanong na gusto niyang masagot. Magsabi kung nasasaktan. Napakagatlabi si Elaine bago sumandal sa upuan nito. Ganyan mo ako kumprontahin? Hindi ka galit? Napanguso si CJ. Galit, pero pinipigilan ko ang sarili ko. Kasi ayokong magpalamon sa emosyon. Hindi ako makakapag-isip ng maayos. CJ, sabi nito habang napapabuntong hininga. Lahat naman ng girls nagkakwentuhan tungkol sa ganyan. Natigilan siya. Kasi alam niyang hindi lahat ay ganon. Hindi naman kasi ganon ang kanyang pamilya. Hindi bastos ang mga ito kapag kausap ang mga kaibigan. Hindi ganon ang topic katulad ng kay Elaine sa mga kaibigan nito. Normal lang yon. Tinaasan siya nito ng kilay ng bahagya. Mga lalaki nga mas malala pang mag-usap. Hindi agad nakasagot si CJ. Kasi para sa kanya, hindi yun excuse. Pero hindi naman ako ganon. Mahina niyang sabi. Gusto ko lang sana na narespeto mo yung privacy natin. Napailing agad si Elaine. Masyado kang sensitive. Palibhasa, totoo na pangit naman talagang performance mo at boring ka sa kama. Ano? Ganyan ka? Kasi natapakan ang ego mo? Naghahanap ka ng dahilan para mag-ahaway tayo? Hindi naman ako naghahanap ng dahilan para awayin ka. Gusto ko lang may address ang issue sa pagitan nating dalawa. Kasi dapat mutual ang respeto natin sa isa't isa. Pinipilit ko ngang maging kalmado para makapag-usap tayo ng maayos. Umismid ang girlfriend niya at napairap. Huwag kang magpanggap na mabait ka at ikaw ang mature dito. Alam kong natapakan yung ego mo. Ganyan naman kayong mga lalaki. Walang-wala ka sa mga naging ex ko. Pogi at may pera ka lang. Pero kung sa kama lang din naman, hindi ako nasatisfy sa'yo. Palibhasa, pinalaki ka ng mga conservative na mga matatanda kaya ka ganyan. Ang lambot mo para sa isang lalaki. Hindi na nakapagsalita si CJ. Masakit na nga ang mga sinabi nito noong huli, nadagdagan pa sa halip na maayos. Hindi naman niya tinitingnan ang intimacy nila bilang bagay na dapat i-score. Hindi niya ginawa yung parang exam. Iniisip kung pasado ba siya. Ang nasa isip niya lang noon ay mahal niya si Elaine. Na gusto niyang maging gentle rito kasi nagtitiwala siya rito.
At ngayong naririnig niya itong magsalita na parang isa lang yung bagay na pwedeng pag-usapan ng casual. Parang biglang nadudurog lahat ng pinaniwalaan niya tungkol sa relasyon nila. Hindi ko naman ginawa yun para maging magaling. Mahina pero nanginginig niyang sabi. Huwag mo akong ikumpara sa mga ex-boyfriend mo sa aspetong yan. Hindi ko tinitingnan ang relationship natin na competition. Hindi ko iniisip kung ano ang score ko sa ganyan. CJ, minahal kita. Bigla niyang sabi bago pa ito makapagsalita. Kaya sobrang nakakahiyang marinig na habang seryoso ako sa atin, ginagawa mo pala akong joke. Na pinagtatawanan niyo ako ng mga kaibigan mo at ginagamit mo lang ako. Habang tumatagal, mas lalo niyang napapagtanto na magkaiba silang dalawa. Para kay Elaine, normal lang yon. Para kay CJ, sobrang sacred at malalim ang kahulugan ng mga bagay na ginagawa nila. CJ, sobrang OA mo. Napairap si Elaine. Pasalamat ka nga't binibigay ko ang sarili ko sa'yo kahit boring ka. Hindi lahat ng babae ibibigay ang sarili kahit bago pa lang ang... Wala naman sa akin kung ibigay mo o hindi. Saka binigay ko rin ang sarili ko sa'yo. Matapang siyang tumingin dito. Kung binigay mo ang sarili mo sa akin para gawin lang akong katatawanan, hindi ako magiging proud doon. Elaine, sana pahalagahan mo yung sarili mo. Kasi nang minahal kita, wala akong pakialam sa ugali at mga naging pasts mo. Minahal lang kita depende sa pagkakakilala ko sa'yo. Umawang ang bibig ni Elaine. Binaba ni CJ sa kandungan ang mga kamay. Saka wag mo sanang maliitin ang pagpapalaki sa akin ng pamilya ko. Proud ako at hindi ko ikinakahiya na lumaki ako sa conservative na mga matatanda. Hindi ko ikakahiya na malambot akong klase ng lalaki dahil sa kanila. Kahit binibaby nila ako, masaya ako kasi ramdam kong mahal nila ako. Ibibigay ko yun sa kanila dahil wala silang mga anak at kaunti na lang ang nalalabi sa mga buhay nila dito sa mundo. Sila ang nagturo sa akin sa mga bagay na dapat kong malaman sa mundo. Sila ang kumupkup sa amin ng Ate Mika nang maulila kami. Hinayaan nila akong matuto pero pinoprotektahan pa rin kapag nasasaktan. Ganito ako at proud ako sa sarili ko kasi sila ang nagpalaki. Hindi lahat ng tao may Lola Nena, Lola Feli, Tita Menchi at may Ate Mika na meron ako. Mahal na mahal ko sila at wala akong pakialam kung iniisip ng iba na mahina ako dahil sa kanila. Kaya wag mo sana silang mamaliitin. Kasi lahat ng pangiinsulto at katatawanan na ibinibigay mo sa akin, kaya kong tiisin. Pero kapag may sinabi ka na sa kanila, hindi ko na kayang palagpasin pa, Elaine. Kapag nagstay pa siya rito, baka unti-unti niyang paniwalaan na may mali ang paraan niya ng pagmamahal. At ayaw niyang dumating doon. Hindi yon ang pagmamahal na itinuro sa kanya. Hindi ganon ang naiisip ni CJ. Dahan-dahan siyang tumayo. Agad na pakunot ang noo ni Elaine. Saan ka pupunta? I think, mahina niyang sabi. Mas mabuti siguro kung hanggang dito na lang tayo. Agad nagbago ang mukha ni Elaine. Ano? Hindi tayo pareho ng mga gusto at pinapahalagahan sa buhay. Natawa ng mapakla si Elaine. CJ, seryoso ka ba? Akala ko, mahal mo ko. Hindi niya akalain. Ganoon pala kasakit makipaghiwalay sa taong minahal niya ng buong buo. Pero mas masakit manatili sa tao na hindi naiintindihan kung bakit siya nasasaktan. Sorry, ayoko na. Bulong niya. Salamat na lang sa 7 buwang pinagsamahan natin. Naging masaya pa rin ako. At bago pa siya tuluyang mapaluha, mabilis siyang tumalikod at lumabas ng cafe. Pumasok agad siya sa sasakyan at nagmaneho. Mahigpit lang ang hawak niya sa manibela, habang diretso ang tingin sa kalsada. Pero sa loob ng kanyang utak, paulit-ulit pa rin ang boses ni Elaine. Ganito pala kapag broken-hearted. Ang sakit pala. Hindi niya maintindihan bakit parang nahihiya siya sa sarili niya ngayon. Parang kasalanan pa ni CJ na naging sincere siya at malalim sa relasyon nilang dalawa ni Elaine. Subalit naisip niya rin naman na hindi lahat ng tao pareho magmahal. 3 araw nang walang maayos na tulog si CJ. Pumapasok siya sa trabaho na lutang at kahit anong pilit niyang magmukhang normal, ramdam niyang may kulang na agad sa araw niya, pagkagising pa lang. Hindi rin naman kasi biro ang 7 buwan nilang pagsasama. Napalingon siya kay Marvin na nakatayo sa gilid ng cubicle habang may hawak na kape. Okay ka lang?
Hiwalay na raw kayo ng girlfriend mo. Mabilis siyang tumango. Oo, hiwalay na kami. Ay, mahinang sabi ni Marvin. Sorry. Ngumiti lang si CJ ng pilit. Ayos lang. Mabuti na lang at hindi na ito gaanong nagtanong. Ayaw niya ring magkwento sa iba ng dahilan ng kanilang paghihiwalay. Pakiramdam niya, hindi na dapat yun malaman pa ng ibang tao at makisawsaw. Need mo ba uminom? Tanong ni Marvin. Labas tayo minsan. Mabilis na umiling si CJ. Alam mo namang hindi ako umiinom. Saka wala ako sa mood na lumabas. Hindi na namilit si Marvin. Tahimik lang itong tumango bago marahang tinapik ang balikat niya. Nang umuwi naman siya ng gabing yon, alam niyang mapapansin agad ng pamilya niya. Hindi siya marunong magtago ng emosyon sa mga ito. Mukha lang talaga silang nagpapakiramdaman. Apo, okay ka lang ba? Tanong ng kanyang lola Nena. Napansin namin itong mga nakaraang araw na malungkot ka. Hindi ka naman palaging ganyan. Pagod lang po, sagot na lang ni CJ. Pero halatang hindi naniwala ang mga ito. Tahimik siyang naupo habang nagsasandok ng kanin si Ate Mika. At habang tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman ang mga tingin ng mga ito sa kanya. Kumusta si Elaine? Maingat na tanong ni Lola Feli. Tumingin na muna siya sa plato bago mahinang sumagot. Wala na po kami. Ano? Mahinang tanong ni Ate Mika. Okay lang po. Mabilis niyang dagdag bago pa magpanik ang mga ito. Naghiwalay lang po kami ng maayos. Ayos lang po talaga. Teka nga lang, mahinang sabi ni Tita Menchi. Ano ang nangyari? Parang gusto niyang maiyak. Hindi niya kayang magtago sa mga ito ng nararamdaman niya. Pakiramdam ni CJ, gagaan lang ang dibdib niya kapag nasabi niya na yon. Okay naman po kami sa simula, nanginginig niyang sabi. Tapos nalaman ko po na kinikwento niya pala sa friends niya yung private naming moments. Anong ibig mong sabihin? Matigas na tanong ni Ate Mika. Napapikit si CJ. Hindi niya gustong ikwento. Nahihiya pa rin siya. Pero sobrang bigat na kasi sa dibdib niya. Medyo naging physical po kami ni Elaine. Mahina niyang sabi. Tapos, nare-rate nila ako. Hindi daw po ako magaling. Tapos pinagtatawanan nila ako dahil inexperience. Hindi raw po kasi ako magaling sa kama. Nagulat siya nang biglang hinampas ni Lola Feli ang lamesa. Sobrang makamundo naman pala ng girlfriend mo na yan. Pati na rin ng mga kaibigan niya. Nasaan ang babaeng yon? Binahiran lang ng dumi ang kainosentihan at kabaitan mo. Feli, umayos ka nga. Saway agad ni Lola Nena. Pero galit din ang mukha nito. Hindi. Nakakagalit talaga. Anong klaseng babae ang gumawa nun? Sabi ni Lola Feli habang nakakunot ang noo. Naiintindihan ko na magkasintahan kayo at nagagawa ninyo ang mga yon kahit hindi kayo kasal. Pero yung ganung bagay na pagtatlawanan ka ay parang sobra na yon. Napabuntong hininga si Ate Mika. Hayaan mo na lang, Lola. May mga ganun po talagang mga babae. Lalo na sa panahon ngayon. Tahimik na ulit si CJ habang nakatitig sa mesa. Hindi niya na sinabi na minaliit ni Elaine ang pagpapalaki ng mga ito sa kanya. Baka mas lalo pang magalit at tumaas lang ang dugo ng kanyang mga lola. Mabuti at nakipaghiwalay ka na sa kanya. Mahihirapan ka ron sa kanya kung hindi kayo pareho ng pinapahalagahan. Malumanay na sabi ni Ate Mika. Huwag ka mag-alala, marami pang babae sa mundo. Makakahanap ka rin ng swak sa'yo. Ganyan talaga, CJ. Hindi lahat ng una maganda. Isipin mo na lang na magandang experience yan para sa susunod, alam mo na kung paano pumili. Kahit galit na galit ang pamilya niya para sa kanya, hindi pa rin niya magawang magalit ng buo kay Elaine. Hindi naman po siya totally masamang tao. Huwag na po kayong magalit. Napailing naman si Tita Menchi. CJ, galit kami kasi dehado ka. Kasi sino ba siya para saktan ka? Nanikip ang dibdib ni CJ, pero pinilit niyang umiti. Hayaan niyo na ho. Tanggap ko naman po na parte yon ng pakikipagrelasyon at pagmamahal.
Kapag naiisip niya si Elaine, hindi lang naman pagiging masama nito sa kanya ang naaalala niya. Naalala niya rin naman ang mga tawanan, mga yakap at mga gabing pakiramdam niya'y mahal siya nito. At siguro, yun ang dahilan kung bakit mas masakit. Kasi totoo naman ang pagmamahal ni CJ. Apo, mahinang sabi ni Lola Nena habang hinahaplos ang likod niya. Hindi nakakabawas bilang lalaki dahil lang doon. Huwag sanang maging bubog sa'yo dahil lang sinasabi kanya na ganun ka. Naboring sa kama. Ako, nagkaasawa ako. Alam mo, Apo, kaugali mo ang lolo mo. Malumanay siya at palaging malalim ang mga pananaw sa lahat ng ginagawa. Kaya naniniwala ako na may tamang babae para sa'yo. Biglang uminit ang mata ni CJ. Nawala bigla ang kanyang mga pangamba. Bigla niya kasing kinwestiyon ang sarili pagkatapos nilang maghiwalay ni Elaine. Iniisip niya kung sobra ba talaga niyang hina. Talaga bang boring kapag malumanay siya at gentle sa minamahal? Hindi ba sapat ang katangian niya para matawag na isang ganap na lalaki? Oo, tama si Lola CJ. Mabilis na sabi ni Ate Mika. Hindi ka bawasan ng pagkatao mo maging inexperienced sa mga bagay na ganyan. Hindi porke hindi ka gaya ng ibang lalaki ay may mali na sa'yo. Walang mali sa'yo. Hindi lang talagang ex-girlfriend mo ang babaeng para sa'yo. Mas gugustuhin namin na ganyan kang lalaki kaysa bastos. Mas naging tahimik si CJ matapos ang break-up nila ni Elaine. Mas pinili niyang magpakalunod sa trabaho. Hindi niya nalang inasahan na dahil doon, mas madalas din niyang makakasama si Veronica. CJ, agad siyang napatayo nang marinig ang boses nito mula sa gilid ng cubicle. Ma'am, inabot nito ang isang folder habang seryoso ang mukha. I reviewed your report. Kinabahan siya kaagad. Napakagat siya sa labi habang hinihintay itong magsalita. The formatting is cleaner now, sabi ni Veronica habang nakatingin sa papers. Pero masyadong maraming salita ang summary page mo. I-revise mo. Opo, ayusin ko po agad. Sandali itong tumingin sa kanya bago tumango. Okay. Nakahinga siya ng maluwag nang umalis na ito. Ilang taon na niyang boss si Veronica, pero hindi pa rin talaga siya sanay sa presensya nito. Masyadong intense, composed at parang hindi nagpapadala sa kahit na sino. Also, go home earlier sometimes. Boses yun ni Veronica. Napakurap siya nang bumalik ito. Buong linggo kang nagpagabi. Huwag kang madalas mag-overtime. Medyo wala tayong ginagawa ngayon. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang nahiya. Napansin pala nito yon. Okay lang naman po ako. Pinagmasdan siya ni Veronica ng ilang segundo bago marahang tumango. Don't burn yourself out. Ayoko ng lutang at aanga-anga once na kailangan ko ng trabaho mo. Hindi niya maintindihan kung bakit may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya pagkatapos ng usapang yon. Bakit parang nag-aalala siya? Habang tumatagal, mas marami siyang napapansing bagay tungkol dito. Dati kasi, isang imahe lang ang mayroon siya kay Veronica. Nakakatakot, istrikta at matalim tumingin. Pero ngayon na mas madalas silang nagkakasabay sa overtime, unti-unti niyang nakikitang may ibang side pala ito. Isang gabi, habang nagpiprint siya ng reports, narinig niya ang isang mahinang boses ni Veronica mula sa kabilang cubicle area. Naisubmit mo na ba yung binagong file? Mahina ang boses nito kaya napasilip siya ng kaunti. Kausap nito si Trisha na mukhang maiiyak na. Sorry po ma'am, hindi ko talaga naabot sa deadline. Tahimik si Veronica habang nakatingin sa laptop screen nito. Akala ni CJ papagalitan na naman ito ang empleyado. Pero imbes na sigawan, napabuntong hininga na lang. Sit down, sabi na lang ni Veronica. Nahihirapan ka dahil mag-isa mong ginagawa ang lahat. Sa susunod, humingi ka ng tulong ng mas maaga. I'm sorry po. Tahimik na nakikinig si CJ habang nagtatype si Veronica sa laptop nito. Inilipat ko na ang kalahati ng workload mo. Itoon mo na lang muna ang pansin mo sa mga importanteng files. Agad na paangat ang ulo ni Trisha. Ma'am, pagod ka na. Kahit sino ay magkakamali sa ganyang sitwasyon. Sige na, back to work. Kailangan ko na yan.
Napangiti si CJ habang nakatayo malapit sa printer. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya akalaing ginagawa pala yon ni Veronica. Kasi kapag nasa meetings ito, sobrang intimidating. Pero ngayon, parang ibang tao. Isang gabi, halos wala ng tao sa office. Tahimik ang buong floor maliban sa tunog ng keyboards at aircon. Nasa cubicle si CJ habang tinatapos ang report niya nang marinig ang mahinang click ng pinto ng office ni Veronica. Hindi niya sana papansinin, pero nang mapatingin siya, literal siyang natigilan. Kakalabas lang ni Veronica mula sa office nito habang tinatanggal ang salamin. Nakalugay na ngayon ang wavy nitong buhok na laging maayos ang pagkakatali. Tinanggal na rin nito ang blazer. Napalunok si CJ. Hindi siya makahinga ng maayos. Hindi rin siya makatingin agad sa ibang direksyon. Sobrang ganda pala talaga niya. Biglang nagpanik ang kalooban niya nang makalabas na ito. Hoy, ano yan? Focus! Back to work! Agad siyang napayuko sa laptop habang umiinit ang mga tenga. Hindi pwede. Boss ko yun. Ano bang problema mo, CJ? Nagagandahan ka? Ano yan? Bawal ang ganyan. Bastos ka. Still working? Napasigaw siya sa boses ni Veronica at bumagsak sa upuan. Ma'am! Napakurap si Veronica habang nakatingin sa kanya. Bakit parang gulat na gulat ka? Hindi po. Halos gusto na niyang lumubog sa lupa sa kahihiyan. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Palagi naman, noon pa man ng unang beses niyang makita si Veronica. Ganun na ang kanyang nararamdaman. Ayos ka lang ba? Tanong nito habang nakakunot ang noo. Of course, ma'am. Tumitig si Veronica at pigil ng umiti. Pero pagkurap niya, mukha na ulit itong masungit. Kaya hindi niya maintindihan kung nananaginip lang ba siya. Tapusin mo ng trabaho mo at umuwi ka na, sabi ni Veronica bago tuluyang tumalikod. Pagkaalis nito, agad na pahawak si CJ sa dibdib. Ay, yung puso ko. Bakit kapag nandyan siya, lagi akong ganito? Kinabukasan, halos hindi makatingin si CJ ng diretsyo kay Veronica. Pagpasok pa lang nito sa office, automatic na yumuko agad siya sa kanyang monitor. Iniiwasan niya ang ganda ni Veronica kasi pakiramdam niya masisiraan na siya ng ulo. Hindi maintindihan ni CJ bakit mas lalo siyang nagiging conscious kay Veronica nitong mga nakaraang linggo. Lumipas ang ilang araw na pilit iniiwasan ni CJ ang mag-isip tungkol kay Veronica. At medyo gumagaan naman. Hanggang isang gabi, habang nagdadala siya ng printed reports papunta sa conference room, napahinto siya nang makarinig ng boses mula sa kabilang hallway. Sorry, Adrian, pero hindi ako ganyang klase ng babae kaya tantanan mo ko. Boses yon ni Veronica. Napasilip siya ng kaunti at agad siyang natigilan. Kausap nito si Adrian. May mataas din na posisyon sa kumpanya. Hinawakan nito ang braso ni Veronica. Pero gustong gusto talaga kita. Ayaw mo bang subukan? Namilog ang bibig ni CJ. May asawa si Adrian. May 2 anak pa ngayon base sa kwento ng mga tao sa office. Naiinis na umatras si Veronica. Sinabing tigilan mo ko. Ayoko sa'yo. Doon na hindi nakapagpigil si CJ. Ma'am Veronica, eto na po ang files na pinapakuha niyo po sa akin. Agad na palingon ang dalawa sa kanya. Biglang nagpanik si Adrian at agad silang tinalikuran. Nang magkatinginan sila ni Veronica, bigla ulit nahiya si CJ. Magsasalita na sana siya. Kaso, bigla siyang mabilis na hinila ni Veronica papasok sa isang bakanting storage room sa gilid ng hallway. Napaatras siya sa gulat habang mabilis nitong isinasara ang pinto. Ma'am, napalunok si CJ. Nararamdaman ko lang po na parang pinipilit ka niya kaya tinulungan kita. Humakbang palapit si Veronica. Bakit ka ba ganyan? Bakit palagi kang takot at nahihiya sa akin? Wala naman akong ginagawang masama. I hate that. Biglang nag-overload ang utak niya. Wala na siyang maunawaan kasi sobrang lapit nila. Halos dikit na ang kanilang mga katawan dahil sa pagkakatulak nito sa kanya sa sulok ng maliit na storage room. Nanlaki ang mga mata ni CJ nang idikit ni Veronica ang mga labi nito sa kanya. Nabitiwan niya ang mga dala.
At imbes na umatras agad, biglang kumilos ang mga kamay niya para humawak sa batok ni Veronica, habang mas napalalim ang halik niya rito. At mas lalong naggulo ang kanyang utak nang maramdaman niyang tumugon din si Veronica. Ma'am, hinihingal niyang tawag nang bigla itong humiwalay. Sorry, sambit ni Veronica bago mabilis na umalis sa harap niya. Sinapo ni CJ ang mga labi. Ano yun? Si Ma'am Veronica, hinalikan ako. Hindi nakatulog si CJ ng maayos buong linggo. Halos gabi-gabi siyang nakatitig sa kisame, habang paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang halik. Sa opisina, pareho silang nag-iiwasan at kinakabahan sa presensya ng isa't isa. Isang umaga, nang sumakay siya sa elevator, nagulat siya nang makita si Veronica. Alam niyang magkikita pa naman sila mamaya sa floor nila, pero mabilis niyang pinindot ang elevator para magsara. Nang umangat ang tingin nito mula sa iPad, nanlaki ang mga mata ni Veronica. Napasandal si CJ at dumausdos sa sahig ng elevator. Nakakakamba talaga siya. Patay ako mamaya. Pero nang nasa opisina at may meeting na naman sila, pareho silang namumula kapag napapatingin sa isa't isa. Nang sumapit ang gabi, malakas ang ulan. Wala na sa office si Veronica kasi maaga itong nag-out. Halos hindi na makita ang kalsada dahil sa buhos habang naglalakad si CJ palabas ng office building. May payong siya pero malakas ang hangin kaya nababasa pa rin ang kanyang manggas. Ay, saka pa talaga umulan kung kailan hindi ko dalang sasakyan ko. Habang naglalakad siya, may napansin siyang figura malapit sa waiting shed sa gilid ng building. Napatigil siya nang makita si Veronica. Wala itong payong. Nakaupo lang habang nakatungo at basang-basa ang buhok at damit. Agad sumikip ang dibdib ni CJ. Ma'am! Unti-unting napaangat ang ulo ni Veronica. Namumula ang mga mata nito at mukhang umiiyak. Bakit nandito ka pa? Mahina niyang tanong habang lumalapit. Nanginginig ang mga balikat nito, pati na rin ang mga labi. Drive. Napakurap siya. Dalhin mo ako kahit saan. Nalulungkot ako. Okay, sige. Agad niyang sagot at kinuha ang bag nito, sabay sakbit sa braso niya. Inalalayan niya ito nang makapag-book na siya ng sasakyan. Hindi niya alam kung saan ito dadalhin. Hindi niya rin alam ano ang nangyari. Pero ayaw niya itong iwan mag-isa ngayong gabi. May gusto po ba kayong kainin? Maingat niyang tanong. Napalunok si Veronica. Kahit ano, mabilis siyang nag-text sa GC ng pamilya nila. Nagpapaluto siya ng ulam na may sabaw. Pwede bang sa bahay na lang namin? Napalingon ito sa kanya. Your house? Oo. Nahihiyang napakagatlabi si CJ. Huwag ka mag-alala. Puro babae ang mga kasama ko ron. Masarap din sila magluto. Maganda kung makahigop ka ng mainit na sabaw. At sa hindi niya maintindihang dahilan, bahagyang lumambot ang ekspresyon nito. Fine. Pagpasok pa lang nila sa bahay, agad na sumalubong ang pamilya niya. Ay, Diyos ko! Sigaw agad ni Tita Menchie nang makitang basang-basa ang kasama niya. CJ, ba't hindi kayo nagpayong ng maayos? Good evening po. Magalang na bati ni Veronica. Ay, good evening! Mabilis na sagot ni Lola Nena. Natatarantang kumuha ng towel. Walang kaabog-abog na pinunasan nito ang buhok ni Veronica. Sabi ni CJ, kaibigan ka raw niya sa opisina. Magpapahiram si Mika ng damit. Pumunta ka sa taas at maligo. Baka sipunin ka. Feli, initin mo ang sabaw. Napatingin si CJ kay Veronica. Bahagya siyang napangiti nang makitang namamangha ito sa ginagawa ng pamilya niya para rito. Todo asikaso kasi ang mga ito. Kaibigan mo, mukhang umiyak. Ayos lang ba? Tanong ni Lola Feli sa kanya. Nagkibit balikat si CJ. Hindi ko po alam. Inihanda ko na lang po ang kwarto ko. Sa kwarto ko po siya patutulugin. Dito na lang po ako sa sala. Nang matapos makaligo at makapagbihis, bumaba na si Veronica. Agad naman itong hinila ng kanyang mga lola. Nagkatinginan sila ni Veronica, pero nginitian niya na lamang ito. Apo, dito ka umupo. Nakangiting sabi ni Lola Nena. Humigop ka ng mainit na sabaw para mawala ang lamig sa katawan mo.
Salamat po, nahihiyang sabi ni Veronica. Tahimik lang si CJ habang pinagmamasdan ng pamilya niya na halos ikandado si Veronica sa pag-aasikaso. Kitang-kita niyang naninibago si Veronica. Sabay-sabay nagsalita ang pamilya ni CJ, kaya bahagya siyang natawa nang hindi malaman ni Veronica kung kanino titingin. At sa unang pagkakataon, nakita niya itong natawa. Tama na po yan, hindi na siya makakain, no? Saway niya sa kanyang lola na pinakamakukulit. Kung hindi niya pa sinundukan ng pagkain, hindi titigil ang mga ito. Makalipas ang ilang oras, nagsiakyatan na rin ang pamilya ni CJ matapos siguraduhin na nakakain na si Veronica. Tahimik na ulit ang sala. Mahina ang tunog ng ulan sa labas habang magkatabi silang nakaupo sa sofa. At dahil wala ng ibang tao, biglang bumalik ang kaba ni CJ. Lalo na nang maalala niya ulit yung halik nila. Kakaibang pamilya mo, nakangiting sabi ni Veronica. Napakurap siya bago tumawa. Oo, medyo maingay. Sa kanila kami lumaki ng ate ko, simula nang mamaya pa ang mga magulang namin. Malungkot na napangiti si Veronica. Mabuti ka pa. Masayang pamilya nyo. Halata naman sa inyo na maayos kang napalaki. Masayahin ka at sobrang lambing kahit kanino. Ngumuso si CJ. Pwede namang ituring silang pamilya. Wala yung problema sa kanya. Nag-away kami ng tatay ko. Nanloko na naman siya. Diretso nitong sabi. As usual, tahimik lang na nakinig si CJ. Alam niyang mabigat ang loob nito, kaya hinayaan niya na lang. At pinagtatanggol na naman niyang sarili niya. Bahagya itong natawa ng mapakla. Same excuses, simula pa nung bata pa ako. Growing up, paulit-ulit ko siyang pinapanood na manipulahin ang mga babae. Nagsisinungaling, nanloloko, naging miserable ang nanay ko dahil sa kanya. Mababa ang tingin niya sa babae. Galit ako sa kanya. Nasusuka ako sa mga bagay na ginagawa niya. Tinakwil niya na ako ngayon, sabi ni Veronica habang nakatingin sa ulan. Dahil sinabi ko sa kanya na nakakadiri siya at wala siyang kwenta. Kaya ayoko sa mayayamang lalaki. Karamihan sa kanila, nagiging makasarili kalaunan. Napangiti ng malumanay si Veronica. Well, iba ka sa mga lalaking nakilala ko. Bigla siyang natigilan. Nakakainis na ang sincere mo sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Ma'am, literal na uminit ang mukha ni CJ. Napatawa ito ng mahina. Nakikinig ka, malambing ka, nanatili ka sa kung ano ka pinalaki. Iniisip ko na baka masyado ka lang performative, pero ngayong nakita ko kung anong klaseng pamilya ang meron ka, mas lalo kong napatunayan na iba ka sa ibang lalaki. Hindi ko lang maintindihan kung bakit takot ka sa akin, kaya naiinis ako. Halos tumago ka na sa ilalim ng table mo kapag dumarating ako. Nanlaki ang mga mata niya. Sorry. Hindi ko rin kasi alam kung bakit sobrang kabado ako pagdating sa'yo. Muli itong natawa. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Kasi sa lahat ng insecurities niya pagkatapos ng relasyon kay Elaine, biglang naglaho sa mga salita ni Veronica. Napalunok ang kanyang boss. Simula ng halik na yon, hindi ko mapigilang isipin yon. Siguro nagtataka ka kung bakit ko ginawa yon. Pero ano pa bang ibang rason para halikan ng isang tao nang hindi niya kaano-ano? Parang biglang nawala ng oxygen sa sala. Hindi agad nakakilo si CJ. Gusto mo ko? Tumawa si Veronica at bahagyang napapikit. Oo, 1 taon na yata. Dinedenay ko lang kasi naniniwala akong imposibleng may lalaking katulad mo. Ngayon, alam na niya kung bakit kabado siya palagi. Kasi nga, ang totoo, nagustuhan niya na rin si Veronica. Pero itinanggi niya rin dahil masyado itong intimidating at malakas ang dating. Nang muling imulat ni Veronica ang mga mata, nawala na ang natitirang kontrol ni CJ. Mabilis niyang hinawakan ang mukha nito at muling hinalikan. Napahawak siya sa bewang ni Veronica habang mas lumalalim ang halik nila. At nang maramdaman niyang tumutugon na naman ito, parang tuluyang nawala ang lahat ng natitirang matinong ideya sa utak niya. Ikaw ang una kong halik, pag-amin ni Veronica. Hindi ako nagkaroon ng kasintahan kahit 1 beses. Napakurap siya ng paulit-ulit. Hindi siya makapaniwala. Hindi naman kasi halata. Sa confidence at personality kasi ni Veronica, parang kayang-kayang magpaikot ng mga lalaki.
Sorry, hindi ka mo nakakuha ng first kiss ko. Medyo nakokonsensyang sambit ni CJ. Mahina itong tumawa. It's okay. Inosente ka pa rin para sa akin. Gusto mo bang maging boyfriend ko? Kailangan ko munang manligaw. Ganun dapat kasi, syempre. Dapat pinaghihirapan ng babae. Sabi ng mga lola ko, dapat... Bago pa niya matapos ang kanyang mga sinasabi, muli siyang hinalikan ni Veronica. Tumawa pa ito at para siyang nahihilo. Pareho lang silang napaatras sa gulat nang may kumalampag sa taas. Napatingala si CJ sa second floor. Nagkakagulo ang pamilya niya sa may barandilya habang mabilis nagsialisan. Ay, wala kaming nakita. Mabilis na sigaw ni Lola Feli. Tulog na kami. Ayusin ninyo yan. Gawa na kayo ng apo namin sa tuhod. Sigaw naman ni Lola Nena. Halos mawala ng kaluluwa si CJ sa hiya. Ay, talaga naman. Narinig niyang malakas na tumawa si Veronica. Nang mapatingin siya rito, natawa na lang din siya at muling humalik. Ganyan ang pamilya ko. Sana masanay ka na. Napangiti na lang ng matamis si Veronica. 1 taon na nagtagal sila bilang mag-boyfriend at girlfriend. Pagkatapos nun, nagpakasal na rin naman sila. Tumira sa isang bahay kasama ang pamilya niya at nagkaroon ng anak. Marami mang mga pagbabago na natili pa rin ang sweetness niya sa asawa. Masarap ba? Lakas loob na tanong ni CJ sa kanyang asawa, kahit medyo nahihiya. Sana satisfied ka. Humalakhak si Veronica at inayos ang kumot sa katawan nilang walang saplot. Ano bang klaseng tanong yan? Kahit anong gawin mo, satisfied ako. Kasi alam kong mahal mo ako. I love you, CJ. Napangiti siya ng malawak at parang batang sumubsob sa leeg ng asawa. I love you too, asawa kong maganda. Para siyang kinikiliti sa tawa ni Veronica. Tama nga sila. May talagang tamang babae na binigay ang Diyos para sa kanya. At bago matapos ang kwento ni Veronica at CJ, nais ko munang magpasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating channel. Shout out muna tayo kay Ma'am Winky Printing, Geraldine Lavendia from Hong Kong, Christine Cautivo, Glenda Malagit, Elizabeth from Dublin, Ireland, Zach Creatives from Cotabato City, Concepcion Sadsad from Maribeles, Bataan, Carol Abrigo, Rebecca Cortado, Susan Tog from Ottawa, Canada, Jerly Mogas, Julie Agustin Ninesa Oman, Cecilia Alvarez from Marikina City, Brandy Jones, Fina Gonzalez, Ollie from Dubai, Lorena Aquino, Elizabeth Matavia, Jemery Amero, listening from Alberta, Canada, Shirley Jepson, Angel Delara, listening from Singapore, Ann Manggubat, Letty Secretario from Kamalig, Albay, Rita Facun, Sonia Matilos, Erulin Leano, Belen Haraji, Devina Oliver, Vince on Wheels, Amira King, listening from Kuwait, Lori Beniete, Lilian Obebe, Marisa Ganzon, Rain Legaste, Kathy Mendez, listening from Dubai, Maria Svensson, Vertical Bar from Abu Dhabi, Betty Anoyo, Brittany Villarreal from Saudi Arabia, Delilah De Luna, Floribel Menez from Puerto Galera, Oriental Mindoro, at kay Edenita Reyes. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Minsan sa buhay, akala natin kahinaan ng pagiging mabait, mahiyain, o sobrang sincere sa pagmamahal. Pero ipinapakita ng kwento na hindi mali ang magmahal ng totoo at may respeto. Hindi lahat ng tao pareho nating mag-isip o magpahalaga sa relasyon. Kaya minsan, masasaktan talaga tayo kapag ibinigay natin ang tiwala natin sa maling tao. Isipin din sana natin na hindi nasusukat ang pagiging tunay na lalaki o mabuting tao sa dami ng experience, tapang o pagiging dominante, kundi sa paraan kung paano tayo rumispeto at magmahal ng kapwa.
Sa huli, mahalagang piliin pa rin nating maging totoo sa sarili natin kaysa piliting baguhin kung sino tayo para lang tanggapin ng iba. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.